Good day guys and welcome back ulit sa ating channel. For today's video, Yamaha Mio Salty ay nagkaroon ng problema sa kanyang makina. Sabi na guys, ito daw ay biglang tumirik habang nasa biyahe, no? At nung pagkatirik ay ayaw nang umandar. Kahit anong pilit niya pag-start, nalulubat na lang kanyang battery, nangalalay na lang kanyang pass, pag-click ay ayaw pa rin umandar ang kanyang motor. Siyempre kailangan mo natin confirm kung ayaw ba talagang umandar o natin yung susi at i-kick start natin ang kanyang motor. Let's go! So yun nga, kahit anong kickstart natin, ayaw talaga umandar, no? Walang ka-response. Kapag mga ganito guys, no, kailangan natin step by step ang pag-check sa kanyang motor. Unahin natin i-check ang kanyang kuryente. Tanggalin natin ang kanyang spark plug cap at i-check natin kung mayroon bang kuryente na lalabas sa kanyang tension wire. So dito pa lang makikita na natin kung saan ang problema ng kanyang motor sa pamamagitan ng ating mga discarding malapitan. Yung step by step process natin. So i-check muna natin ang kuryente sa kanyang tension wire, no? Saka tayo maghuhusga sa kanyang spark plug. Para mas malambot i-kick ang kanyang makina ay kailangan natin tanggalin ang kanyang spark plug. Okay. So yan, natanggalan natin siya. So goods naman ang sunog ng kanyang spark plug, no? Hindi man siya basa. So check muna natin ang kanyang kuryente guys. Pag goods ang kuryente o mayroong kuryente na malabas sa kanyang tension wire, ibalik natin ang kanyang spark plug cap at tapos ilagay natin ang kanyang spark plug. I-check din natin ang sitwasyon ng kanyang spark plug kung dapat mapalitan o hindi. So ito muna ang natin gagawin is i-check ang kanyang kuryente. So medyo hindi makita sa camera, no? Lipat tayo sa kabila. Yan, hawakan natin ang ating camera. Dito tayo mag-check ang kanyang kuryente. Start na natin. So far guys, kita nyo naman, goods na goods ang kuryente sa kanyang tension wire. Malakas na malakas. So next, ibalik natin ang kanyang spark plug cap. At ilagay din natin ang kanyang naunang spark plug. Check din natin kung mayroon bang kuryente o hindi ba nagkaroon ng error ang kanyang spark plug. Kasi kapag walang kuryente na lumalabas sa kanyang stock na spark plug, makapalit tayo ng bagong spark plug ng pang-testing natin. Okay. Tapos ilagay natin sa kanyang makina ang pang-testing natin spark plug. Tapos try natin paandarin kung meron bang response ang kanyang makina. So ito muna ang gawin natin guys. Check muna natin ang kanyang spark plug kung goods ba. Para panigurado lang natin, no? So kickstart muna natin guys. So ilagay muna natin sa ground ang kanyang spark plug para makita natin kung meron bang kuryente na lalabas. Narinig ko naman ang pitik ng kuryente sa kanyang spark plug guys. So ibig sabihin, goods din ang kanyang spark plug. Pero para panigurado, magpapalit tayo ng bagong spark plug. So ito yung pang testing natin. Ilalagay natin ito rekta sa kanyang spark plug hole. At try natin paandarin. Kung ayaw pa rin umandar ang kanyang motor guys, kahit may kuryente, ibig sabihin o nangulugan na may ibang problema ang kanyang motor. At doon lilipat naman tayo sa kanyang fuel line o supply ng kanyang gasolina. So ito yung step 2 na paraan natin guys. So try mo natin paandarin. Kickstart muna natin. So yun na nga, no? Hindi pa rin umandar ang kanyang motor at walang ka response. Oh, no. Goods ang kanyang kuryente, ayaw pa rin. So step 2, lipat tayo sa kanyang fuel line o supply ng kanyang gasolina.
kapag mga Yamaha guys to is dumadaan ang supply ng kanyang gasolina sa pamamagitan ng kanyang intake manifold. So kailangan natin higupin ang hose na na-connect sa kanyang intake manifold kung mayroon bang supply na lalabas sa kanyang fuel cut-off valve. So kapag hinigup natin at walang gasolina na lalabas sa kanyang fuel line, papasok sa kanyang karburador, so maaaring may problema ang kanyang fuel cut-off valve na siyang nagsilbing control sa gasolina papasok sa kanyang intake manifold. So try mo natin. Okay. Tanggalin ang dalawang hose na yan. So ito yung hose ng kanyang gasolina guys. Medyo tumulo siya no. Kahit hindi umaandar ang kanyang motor. Kasi ang design po ng mga Yamaha guys is nakadepende lamang ang kanyang supply kapag pinaandar natin ang kanyang motor. Kapag hindi umandar, ibig sabihin walang supply. So try natin higupin itong hose na ito na inawakan ko sa kaliwang bahagi ng aking kamay. So higupin mo natin no. So yun, tumagas naman ang kanyang gasolina. Ibig sabihin goods ang supply ng kanyang fuel cut-off valve. O goods ang kanyang fuel line. So goods ang step 1, goods ang step 2. Yung pinakahuli talaga guys, ang ating suspetsa, kundi ang kanyang compression. So possible, biglang tumirik habang nasa biyahe ang kanyang motor, nagkaroon ito ng loss of compression ng kanyang motor. Para ma-confirm natin, kailangan natin tanggalin ang kanyang battery, kanyang U-box, o ang kanyang upuan, ang kanyang karburador, saka natin matatanggal ang kanyang cylinder head at doon natin i-check ang dalawang balbula, pati ang kanyang block kung may problema na. So para masimulan na natin trabaho is tanggalin natin o luwagan natin ang 4 na nut sa kanyang cylinder head. So kapag tapos natin siyang maluwagan, next ang dalawang alin na bolt na takip ng kanyang camshaft sprocket naman guys ang ating tatanggalin. So may dalawang alin na bolt yan. So nakapalikod dyan ang ating, nakapatalikod dyan o nakapaloob dyan ang ating camshaft sprocket. So napakalinis po ng kanyang makina guys no. So madadagdag naman nating oras sa pag tanggal sa mga dumi na yan. So yun, kitang-kita natin guys, medyo natuyuan ang kanyang makina. So marahil possible may ding problema ang kanyang motor no. Nagkaroon din ng kaunting langis na natira sa kanyang makina. So to make sure is kailangan natin i-drain ang oil mamaya. So kapag hindi kayo kabisado sa timing, dapat itap nyo muna ang timing mark ng inyong cylinder head o kanyang sprocket. At ito nyo makita ang arrow na yan. At tatapat ang letter T at saka yung guhit. So kapag nagka-coincide yan, yan po ang tamang timing mark ng ating makina. Ito lang ay para sa mga DIY guys no, at hindi kabisado sa timing mark ng Yamaha Mio Solti. So mas may i-check muna natin ang timing no. Kasi kapag tinanggal natin at hindi natin kabisado ang timing, baka pagbalik natin ay hindi na natin mapaandar ang ating motor. So kaya kayo nag-DIY, dapat i-check nyo muna ang timing. Kapag okay na, pwede na natin tanggalin ang kanyang bolt sa kanyang camshaft sprocket. Kapag matanggal yan, pwede na natin sikotin gamit ang maliit na flat screw. So mas mapadali ang ating pagsikot ng ating sprocket guys kung maluwagan natin ang kanyang toser. Sa part na ito, medyo hindi ko siya naluwagan kasi feel ko naman malambot naman ang kanyang sprocket at gumalaw-galaw naman siya. Kapag hindi siya gumalaw, tumigas, kailangan natin luwagan ang kanyang toser. So yun, natanggalan natin ang kanyang malapit na natin matanggal ang kanyang camshaft sprocket. Kunting sikwat lang. So yun, natanggalan na natin. So next naman is tanggalin natin ang dalawang mataas na stud bolt sa tagiliran ng kanyang cylinder head. May dalawang mataas na stud bolt yan guys na 6mm. Pagkatapos pwede na natin tanggalin ang 4 na nut sa kanyang cylinder head kapag matanggalan natin ang dalawang stud bolt sa left side na bahagi ng kanyang makina. So ang history sa motor rebussing guys no, gamit na gamit daw ito sa mga trabahante niya. Kasi ito po ay parang service ng bayan. So kita nyo naman na medyo hindi maalaga sa oil si bossing. No? Kasi nagli-leaking na ang kanyang cylinder head. Kasi kapag mga scooter hindi talaga natin makita once meron siyang U-box cover. So natanggal natin ang kanyang 4 na nut, pwede natin unti-unting sikwatin ang kanyang cylinder head. So, gumalaw na siya, no? Kapit na kapit ang kanyang cylinder head, guys. Hindi ko alam kung may story na ba ito na baklas. Kasi sabi ni owner, ito daw ay sa mga 6 years na daw ang kanyang motor.
So, konting kimbot na lang, matatanggal na natin ang kanyang cylinder head. So, yun, natanggal na nga. So, pinakauna natin gawin ay kailangan natin i-tap ang kanyang camshaft, no? Assembly. So, kailangan natin siya i-tap, guys. Kasi itong time na to is naka-open ang kanyang camshaft. So, maaari is tatagas talaga ang gasolina. So, kailangan i-close muna natin ang kanyang camshaft. So, nakatap muna ang ating camshaft, guys. Para naka-close ang dalawang balbula. So, ikotin muna natin yan, guys, kasi naka-open po, naka-partial open po. Naka-180 degrees ang ating camshaft. So, kailangan i-close muna natin yan. Kasi kapag hindi naka-close, tatagas talaga ang gasolina kapag nilagyan natin ng kanyang intake at saka exhaust. So, yun, nakatap na siya, naka-close ng kanyang cam lobe. Kanyang camshaft assembly. So, pwede natin lagyan ng gasolina ang bawat butas ng kanyang cylinder head. Yung intake at saka exhaust. Kukuha natin ng gasolina, guys. Para sa kanyang compression check. Okay. So, yun, naka-close na siya, no? So, yan po ang posisyon kapag naka-close ang ating cam lobe. So, kukuha natin ng gasolina para matry na natin. So, medyo hindi naman masyadong makarbon ang kanyang motor, guys, no? Sa loob ng 6 na taon. So, ito lang mga simpleng paraan natin sa pag-check ng kanyang compression. Kung may tagas to automatic, barado ang kanyang, may nakabara na dumi sa kanyang intake. So, yun, guys, no? Basang-basa ang kanyang intake, no? Tumagas siya. Oh, no! Yun, no? Kita nyo mga parang basa na yan. Nangalugan na may singaw ang kanyang valvula. So, sa intake pa lang, may problema na tayo. Dito naman sa kanyang exhaust, check natin. Usually, talagang cause ng loss of compression. Minsan, na nangyari sa dalawang valvula is usually yung exhaust talaga. Pero itong sa kay busing is intake, no? Bira lang talaga yung mga intake nagkaroon ng loss of compression o loss of compression. Singaw. Usually talaga nangyari yan sa mga exhaust. Sa exhaust si busing, no? Safe na safe, no? Walang kasingaw-singaw. Intake lang talaga ang nagkaroon ng leaking sa kanyang cylinder. So, problema pa rin yan. Singaw pa rin yan, guys. Cause pa rin yan sa hard starting at saka ayaw umandar. So, naka-mention din si bossing na hard starting ng kanyang motor. Siya na yun sa rason kung bakit hard starting ang kanyang motor. Tanggalin natin ang kanyang chain guide. Kapag matanggal natin ang chain guide, pwede natin tanggalin ang kanyang cylinder block. Dapat i-check din natin to, guys, no? Kasi, feel ko parang natuyuan talaga ito ng langis, eh. So, double check natin. Since nakaplano natin yung tanggalin ang kanyang cylinder head, tanggalin na rin natin ang kanyang cylinder block para makita natin ang sitwasyon ng kanyang piston at saka liner. Okay. So, may katigasan dyan, no? Pero gumalaw naman ang ating block, guys. Pero kaya lang, kapit na kapit siya sa ating base, no? Sa ating makina. Sana naman hindi ito nag-stack up, no? Kapag nag-stack up to, matagdagan naman natin ang oras. At, siyempre, magkaroon tayo ng mahabang pasensya. So, kailangan natin alug-alugin. Since gumagalaw naman ang kanyang block, may chance na matatanggal natin ito kahit hindi na natin i-pull out ang buo niyang makina. So, yan. Konting alog lang. Malapit na. Konting kembot. Ayun. Natanggal na sa wakas. So, dito na natin check ang sitwasyon ng kanyang liner, pati na rin ang kanyang piston. So, liner check. Check natin. Hanapin natin yung maraming mga gas-gas o hairlines. So, yun. May nakikita na tayo, guys. Oh. Ang laking kayod. Medyo makapal na talaga ng kayod na yan. Saniya na matagal ang pag-change oil sa ating mga makina. Dito sa kabila. So yun, dalawang kayod, guys. So, magkaharap. Klarong-klaro, nagbabawasan na ito ng langis. Kailangan i-drain muna natin ang kanyang oil mamaya, guys. Kailangan i-drain natin, no? Para ma-sure natin kung nabawasan ba talaga ng langis ang kanyang makina. Or, possible, wala nang laman na langis ang kanyang makina. So, kailangan na-check din natin ang kanyang piston. So, double check natin ang kanyang liner. Nakita ko, guys, no, medyo malaki na talaga ang kanyang piston, no? Duda ko, nasa mga siguro, Reborn 75 na. Kasi malaki na rin ang diameter ng kanyang block. So, yun, no, ang laki ng kayod, guys, oh.
So kapag mga rebore 75 na, no, kailangan di na natin kailangan pang ipa-rebore. Mas maganda, palit na lang tayo ng bagong buong cylinder block. Back to standard na lang tayo, guys. Para mas makakatipid tayo sa gasolina. Kasi once na malaki na yung piston at saka liner, equivalent na rin yun sa malaking konsumo ng ating gasolina, no? Kasi malakas na ang compression, no? So yun, nakita ko na, guys, no? Nawakan ko ng kanyang piston, medyo gas-gas, kailangan tayo siyang i-pull out. A few minutes later. Yan na nga, naklaro na natin at nawakan na natin ang kanyang piston. Hanapin natin yung mga natamaan sa kanyang liner na gas-gas. So yun, no? Ayun na nga, guys, klarong-klaro. Yun, no? Ang laki ng tama. So Lods, Idol, Pops, bakit nagkaroon ng ganang senaryo ang ating piston? Dahil yan sa matagalang pag-change oil ng ating makina. So kapag walang oil lubrication ng ating piston at saka liner, automatic nag-metal to metal contact yan, no? So yan ang dahilan kung bakit nagkaroon siya ng gas-gas. So kapag mayroong lubrication yan, hindi yan basta-basta mag-gas-gas, guys. Diba? May part sa ating piston skirt na napakakintab. So may gas-gas din na part. So isa sa nakita ko, guys, na problema, nag-stack up ang kanyang second compression ring. So yan palang alam na natin. Loss of compression ang kahinatnan kapag ganyan problema ang ating piston ring, no? Hard start ang resulta niyan. At ang pinaka worst case scenario niyan ay hindi andar ang ating motor. So ito na yung nangyari sa motor rebosing, guys, no? Kaya biglang tumirik habang nasa biyahe. Kasi nga nag-loss of compression ang kanyang motor. Dala na rin is may singaw ang kanyang intake balbula. At ang sikan na pinakamasakit na nangyari is nag-stack up ang kanyang piston ring sa kanyang piston. So nagkaroon siya na parang pagtigas, guys, no? Or parang bumuka o lumapal ang kanyang ring. Dala na rin is walang naglubricate na oil sa kanyang liner at sa kanyang piston. So kailangan natin hanapin kung ilang pang-rebore na ba itong piston ni Bossing, no? Kasi medyo napakakapal ng kanyang carbon deposit sa kanyang cylinder. So na-observe ko, guys, no? Iba na ang lock ng kanyang piston, no? Na parang letter C. Dito tulad nung stock. So, na-check ko ng kanyang oil. Ito yung dami ng oil niya, guys. Konti na talaga, no? Halos yung ng isang baso. So, talaga matatamaan talaga ang ating liner at saka piston. So, hanapin man natin ang sukat ng kanyang piston, guys. Para meron tayong ideya kung ilang rebore na ba ito. 50 ba ito? 75? Or possible rebore. Last rebore. O pinakahuling rebore. Kasi nakita ko sa kanyang liner, guys, no? Sa kanyang block is medyo manipis na siya. Ibig sabihin, malaki na talaga ang size ng kanyang piston. So, kailangan natin klaruhin yun, guys, no? Para meron tayong idea. Para, siyempre, meron tayong ma-i-update kay Bossing sa sitwasyon ng kanyang motor. Kasi iba po talaga ang gumagamit ng kanyang motor, guys. So, ang sabi niya is, gumagamit din ng kanyang papa at, siyempre, ang kanyang mga trabahante. So, sabi niya, parang naparepair na daw ito ng kanyang papa. So, mas guys, ma-double check natin. Hindi natin makita ang size ng kanyang piston. Dala na rin is napakakapal at nakakapal ng kanyang carbon deposit. So, ang pinaka-importante dyan is alam natin na yun natin yan pwede pang iparibor. Igagrind natin ang kanyang balbula, intake at saka exhaust at magpapalit din tayo ng valve seal. Pupunta tayo sa bayan at bibili tayo ng lahat ng mabisa na natin bilhin. Abang-abang na lang sa part 2 at syempre maraming salamat sa panood. See you sa ating next video. Ride safe. God bless. Check out sa ating napakasipag na ni Kaniko. Yes.